ikaw ay dapat gawin na. Ibabaw lahat natatakot at may pagkukulang kay dalas ng dako. Kaya ang titingin walang pagkaubos, ang yaman sa langit na hawak ng Diyos. Sa ating pagyaon, di na babalik pa ang bawat umalis, wala nga rin dala. Iiwan ang lahat, maging alaala, ang mabuting gawin, dapat nga ang gawin na. Anuman ang gawin mo, alalahanin mo ang iyong huling hantungan at hindi ka magkakasala. Ulitin ko po, anuman ang gawin mo, alalahanin mo ang iyong huling hantungan at hindi ka magkakasala. Wala ako na kung ito'y gamot, dalawa lang ang pwedeng gawin ninyo. Kung kailangan ninyo to, kung gamot, inumin mo. Kasi ano makakatulong sa'yo eh. Pero kahit na kailangan mo to, at ito yung gamot, salita ng Diyos, pwedeng hindi mo siya inumin. Kaya pagkatapos ng seminar, nasayang. Walang nangyari. Kasi, kilala niyo si Freddy Aguilar? Kaibigan niya ng isang mentor ko, si Alvin Barcelona. Isang araw, nagbibilyar sila ni Alvin. Habang nagbibilyar daw sila, nasabi ni Alvin, bakit ang galing lagi ng performance mo? Talagang napaka sulit sa mga taong nanonood. Tuwing ikaw mag-perform, kahit sa Japan, kahit saan. Samantalang, ilang beses mo nang kinantatong, nangisilang ka sa mundong ito. Yung anak, naalala nyo? Isa sa nagpasikat yan kay Freddy Aguilar eh. Tawag ng tatay ko dyan, si Kuto. Kasi mahaba ang buhok. Nung buhay pa ang tatay ko, ayan na naman ikaw si Kuto. Kakantahin na naman yung anak. Nangisilang ka sa mundong ito. Alam niya sagot ni Freddy Aguilar? Sabi niya, Alvin, tuwing kakantahin ko yan, itong anak, sa Japan, sa Korea, sa Pilipinas, iniisip ko, first time ko siyang kakantahin, at maaaring ito na rin yung huli kong kanta ng anak. Kaya napakaganda. Bakit? Ang iniisip niya lagi, ito yung pinaka-first time kong pagkanta nito, kaya pagbubutihin ko, at maaaring ito na din yun, huling kanta ko. Kaya gagandahan ko talaga. Okay, ilagay natin sa pamilya. Sino dito ang may asawa na taas ang kamay? Katulad din ba sa amin na kahit hindi kami nag-aaway, nagbabatuhan ng plato, may tampuhan din? Palagay ko naman, walang perpekto na husband o na asawang lalaki o asawang babae. Talagang hindi maiwasan pag nag-asawa ka. Meron talaga yung mga tampuhan. Yung iba, lumalagpas nga lang sa kamay. Alam po ninyo, pag nagtatampo na ako, tapos palis ako, yung pride ko tataas. Sino dito walang pride? Wala naman, lahat tayo ma-pride. Oh, pati ako. Pag tumas na yung pride ko, alis ako na hindi kita halikan, hindi kita yayakapin. Ang kagad iniisip ko, alalahanin mo ang iyong huling hantungan at hindi ka magkakasala. Kaya naisip ko kagad, paano kung halimbawa ang pag-alis ko? Sa pamimisikleta ko, kasi wala akong kotse, bisikleta. Nasagasaan ako ng Suntrans. Paano pagkamatay ko? O, paano kaya pagkawali ko? Inatake sa puso yung asawa ko, may sakit pala sa puso. Patay na. Na ang huli naming tagpo, nagkatampuhan kami. Kaya yung pride ko biglang bababa. Bago ako umalis. Kahit parang mahirap gawin, yung hindi mo gusto. Pero ginagawa ko kasi ang pag-ibig, tandaan natin na hindi isang emosyon. Ang pag-ibig ay hindi emosyon. Ang pag-ibig ay isang desisyon. Na kahit mabigat ang loob mo, yayakapin mo yung asawa mo. Hahalikan mo. Bakit? Pwedeng huling performance mo na yun. Pwedeng pagbalik mo, patay na pala yung asawa mo. Kaya napakahalagang i-apply ito. Alalahanin mo, napakagandang salita ng Diyos. Ang iyong huling hantungan na mamamatay ka. At ano ang magiging bunga nito? Hindi ka magkakasala. Halimbawa,
Di ko kayo kilala. Pero ako hindi ako magmamalinis. Magnanakaw din ako. Kasi yung pabrika namin, bago naging guantes, pabrika ng kutsara at saka tinidor. Nag-uwi din ako ng mga kutsara. Nag-uwi din ako ng mga tinidor. Kaya di ako pwede magmalinis. Alam ng Diyos yun. Pero ngayon, halimbawa nakita ko, may patola dun sa kapitbahay ko. Wala akong patola. Kuminsan parang, umit lang to, umit. Gagawin mo pang hindi, yung kasalanan, gagawin mo pa ng salita eh. Ano lang to? Umit lang. Pag inisip ko, paano pag namatay ako? Baka sumabit ako sa impyerno dahil lang sa patolang to. Hindi na ako tutuloy. Kaya ang gagawin ko, magpapaalam na lang ako doon sa may-ari. Bibiling ko na lang yan. Or baka pwedeng hingin na lang yan. Kasi ang mga kapitbahay ko nagtatanong ng patola doon, si Sunny, Espanyola. Pero dahil nga dito, sa salita ng Diyos, nababago yung pananaw ko. Na baka ito na yung huli kong performance pag nanakaw pa. Ang huling papakita sa akin ng Diyos na ginawa ko. Kaya ulitin ko, napakahalaga po. Alalahanin mo ang iyong huling hantungan at hindi ka magkakasala. Kasi pag naisip natin yan, kung magnanakaw tayo, mambababae tayo, abay, wala sigurong mambababae kung i-apply itong gamot na to. Ulitin ko po, palagay ko pag inisip to ng mga lalaki, abay parang mahirapan siguro na magkaroon ng problema ang mag-asawa tungkol sa pambababae. Hebreo, Kabanatang 9, talata 27. Ano po ang nakalagay doon? Itinalaga sa isang tao na mamatay ng minsan. Minsan lang ako mamamatay. Isa lang ang buhay ko. Isa lang din ang buhay mo. Isa lang ang kaluluwa ko. Ano sabi doon? Hebreo 9:27. Itinalaga sa isang tao na mamatay ng minsan at pagkatapos ay paghuhukom. Harap tayong lahat kay Jesus. Harap tayong lahat sa Diyos, mayaman man tayo, mahirap. Pagkamatay natin. O sa pangalawang pagparito niya. Kasi babalik sa Jesus. Pero palagay ko, sa kamatayan tayo, harap sa Diyos. Baka hindi tayo abutan ng ikalawan niyang pagparito. Pero sabi nga ni Mike Villarde, tiyak yun. Babalik si Jesus. Anong oras na? Alalahanin mo ang iyong huling hantungan at hindi ka magkakasala. Kung meron kang babae ngayon, anong oras na? Kung nagnanakaw ka ngayon, anong oras na? Kung ang ninanakaw mo'y oras, dahil ang pagnanakaw hindi lang gamit. Magnanakaw ng oras. Tandaan niyo po ito. Maging tapat lang tayo sa Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Kahit wala si architect, kahit wala yung supervisor, kahit wala yung foreman, magtrabaho lang tayo ng maayos at tapat. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kasi ang sabi ng Diyos, kahit walang nakakakita, sa kabutihan ginagawa mo, nakikita kita. At gagantimpalaan kita. Dahil ikaw ay naggumagawa kahit hindi nakikita ng iyong kapwa. Hindi ko lang alam kung ano ang gantimpala ng Diyos. Pero tinitiyak ko po sa inyo, lahat ng pangako ng Diyos ay kanyang tutuparin. Ulitin ko po yan. Pag politiko, pwedeng tuparin, pwedeng hindi. Kaya nga nagkaroon tayo ng kasabihan, nangako na, tutuparin pa. Pero pag ang Diyos ang nangako, tiyak yun, tapat ka. At tandaan po natin, ang salitang ito, tapat, pag binasa mo, T-A-P-A-T, tapat. Pag binasa mo ng pabaliktad, tapat pa rin. At yan ang inaasahan sa atin ng Diyos. Kaya magsipikit po tayo sa huling pagninilay. Yumuko tayo, pikit natin ang ating mga mata. Kakain ko po kayo sa isang journey o paglalakbay. Natiyak yun na mangyayari. Ang hindi ko lang alam at hindi natin alam kung kailan, kung saan, at paano. Kaya sa ating pagkakapikit, hilingin natin sa Diyos na tulungan tayo sa huli nating pagninilay na ito'y ating magamit habang tayo ay pansamantalang naglalakbay sa daigdig nito. Sa ating paglalakbay, dadalhin ko kayo na kung saan meron kayong pupuntahan na isang lugar. At nung malapit na kayo, katulad ng narinig natin, pinarinig kayo na parang mga awitan at ang mga awitin ay hindi katulad ng inyong narinig ngayon. Mga awiting pang simbahan. At nung palapit ka na ng palapit, napansin mo na ito pala ay punerarya. At nung lumapit ka na, at tingnan kung sino yung nakahiga sa
sa kabaong, ang nakita mo ay ang iyong sarili. Ulitin ko, tiyak ito. Hindi lang natin alam kailan tayo mamamatay, saan tayo mamamatay, paano tayo mamamatay. At habang nakikita mo ang iyong sarili, nakita mo ngayon ang iyong asawa at ang iyong mga anak. Nakita mo ngayon ang iyong ina, ang iyong ama, ang mga kasamahan mo sa trabaho, mga kaibigan, kainuman, at silang lahat ay nagsalita. Kaya ang pagnilayan natin ngayon, ano kaya ang sasabihin ng asawa ko sa akin habang ako'y nakaburol? Ano kaya ang mga posible na kanyang description sa aking pagkatao? Ano kaya ang sasabihin ng mga anak ko habang ako ay nakaburol? Pag pinagsalita ang mga anak ko, ako kaya ay naging mabuting ama para sa kanila? Ano kaya ang sasabihin ng aking ina? Ako kaya ay naging mabuting anak para sa kanya? Ang aking mga kaibigan, ano kaya mga salitang marinig ko pag dumalaw sila sa aking burol? Ang aking mga kakilala. At kung ako'y may kaaway, ano kaya ang salita na kanyang sasabihin sa aking burol? Mga kapatid, maikli lang ang buhay. At pag tayo ay umauna, dalawa lang ang pwede nating piliin habang tayo ay nabubuhay pa. Positibo o mabuti at magandang salita, o negatibo, mga pangit at masasakit na salita. Nung isang linggo, may kausap ako na napakapangit ng ugali daw ng kapitbahay nila nang mamatay dahil napakaraming kaaway. Dumalaw lahat ng kaaway, hindi para makiramay. Akala ko hindi totoo, pero sabi niya, totoo ito, kapitbahay ko ito. Dumalaw lahat ng kapitbahay, hindi para makiramay, hindi para tiyakin kung totoong patay na ang tao. Mga kapatid, ulitin ko, habang nabubuhay pa tayo, pag nilaya natin ito, anong mga salita ang gusto nating marinig kapag tayo ay binawian ng buhay ng Diyos? At ang pinakamahalaga, katulad ni Job, maging mapagpasalamat tayo. Ano man ang kalooban ng Diyos sa ating buhay? Nang sa gayon, sasabihin sa atin ng Panginoon, dahil ikaw ay laging nagti-thank you, ano man ang danasin mo, nagpapasalamat ka sa akin. Ano man ang kalooban ko, tinatanggap mo. Dahil sa lagi kang nagti-thank you, dito sa langit, you're welcome. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, gawin mo kaming kasangkapan ng iyong kapayapaan. Kapag gasikin mo kami ng kapayapaan, saan man may alitan. Ng pananampalataya, saan man may alinlangan. Ng pag-asa, saan man walang pag-asa. Ng liwanag, saan man may kadiliman. At ng tuwa, saan man may kalungkutan. O Diyos na Panginoon, ipagkaloob mo na higit naming hangarin ang makaaliw kaysa aliwin, ang makaunawa kaysa unawain, ang magmahal kaysa mahalin, sapagkat nasa pagbibigay ang pagtanggap, nasa pagpapatawad ang pagkakamit ng patawad, at nasa pagkamatay ang aming pagsilang sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang buhay ng tao sa mundo'y lilipas, tulad din ng dahon sa sangay
lahat natatapos at may pagkukulang ay dalas magtaho. Sarili handog, walang pagkaubos, ang yaman sa langit na hawak ng Diyos sa ating pag-iao, inababalik pa ang bawat umalis, wala nang dala. Iiwan ang lahat, maging alaala ang mabuting gawain, dapat na gawin na. Ano man ang gawin mo, alalahanin mo ang iyong huling hantungan at hindi ka magkakasala.